Pakisabi mo nga sa amin kung kaninong kwento mo narinig yan. Actually, yung passing na mga kwento lang po, Mr. Chair. Kasi hindi ka panipaniwala na hindi mo alam na merong reward money because may kasabihan, no? If there is smoke, there is fire. I believe na itong mga napapatay na pulis ay may kinalaman o mayroong involvement o mayroong kaugnayan sa mga illegal na mga gawain kagaya ng illegal drugs, hindi ba? Meron. Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala bang Just- pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Walang tumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mo ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Gaya ng nabanggit mo, na naririnig mo, sabi mo, naririnig mo. Tinanong kita, ikaw ba'y nakatanggap ng reward money? Sabi mo, hindi. Ikaw ba may narinig? Sabi mo, oo. Dahil ikaw mismo nakarinig mula din sa mga kasama mong mga membro ng PNP. Tama? Kwento-kwentuhan lang po, Mr. Chair. Okay. Kung kwento-kwento lang yan, kanino kaya, pakisabi mo nga sa amin kung kaninong kwento mo narinig yan? Actually, yung passing na mga kwento lang po, Mr. Chair. Kasi hindi ka panipaniwala na hindi mo alam na merong reward money because may kasabihan, no? If there is smoke, there is fire. Sang-ayon ka ba sa ganon? Opo, Mr. Chair. Okay. Ngayon, dahil alam mong merong reward money at hindi mo naman ito dininay, in fact, nung tinanong ka, pinatotohanan mo na ang sinabi ni Colonel Garma ay may katotohanan. Although, wala kang experience dahil ito'y naririnig mo lamang. Tama? Opo, Mr. Chair. Okay. Now, would you have any idea and can you educate us, kami, no? Doon sa area where maraming pulis o membro ng PNP ang namatay, no? Karamihan sa kanila ay napatay ng riding in tandem. Iba ang balita, ang haka-haka ay napatay sila ng kapwa pulis din nila, no? Bakit kaya nagkakaroon ng ganong klaseng krimen na kung saan pulis ang sunod-sunod na namamatay? Ano sa iyong palagay? Mr. Chair, tungkol po sa namamatay na pulis. Yes. Bakit kaya maraming pulis na namamatay? Actually, wala po akong data niyan, Mr. Chair. Narinig ko lang din po, Mr. Chair. Yung may mga Maaaring insidente wala din. kang accurate statistics kung ilan yan, pero hindi lingid sa iyong kaalaman na meron pong mga pulis na pinapatay. Hindi ba? Opo, And- Mr. Chair. I believe na itong mga napapatay na pulis ay may kinalaman o mayroong involvement o mayroong kaugnayan sa mga illegal na mga gawain kagaya ng illegal drugs. Hindi ba? Meron pong ganun, Therefore, dahil may mga civilian, pusher and user na mamatay na involved sa droga, meron din pong namamatay na mga membro ng PNP because of drugs o may involvement o kaugnayan sa droga. Ano ang maaaring conclusion na pwede nating isipin noong mga panahon na yon? Meron po talaga mga ganong incident, Mr. Chair. Merong? May mga ganong incident po, Mr. Chair. I know. Kasi napapanood mo sa TV, sa news, nababasa mo sa dyaryo, nakikita mo sa social media. Hindi naman tinatago yun. In fact, magugulat ka sa dami. But when I ask you kung alam mo kung gaano karami, mukhang hindi mo alam kung ilan yung exact number. The reason why I'm asking this, Colonel, kasi ayon sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ang nasa sentro nitong implementasyon
ng gera kontra sa droga. Sibilyan ito, pero kung titingnan natin yung records, sila ay merong kinalaman sa illegal drugs. And pardon my ignorance, if I will conclude what I read, what I saw, and what I heard, I would probably say na ikaw ang utak ng lahat ng ito. At kung meron dapat managot, walang iba kundi ang utak. That's why I'm saying, pardon my ignorance. Kasi ito yung aking wala ho akong makuhang tamang basihan sa sinasabi nyo na wala kayong kinalaman. So, ayan, Colonel Leonardo, sa aking palagay, ay marami pa hong dapat patunayan natin tungkol sa kaugnayan ninyo dito sa sinasabi nating war on drugs, which resulted, unfortunately, to extrajudicial killings, either intentionally or accidentally. So, yun lang ang aking opinion. Now, may tatanong din ako kay Colonel Garma. Colonel Garma, ano bang nag-udyok sa'yo na ikaw ay magbigay ulit ng supplemental affidavit? Meron bang nag-pressure sa'yo? Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala I'm bang just pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Walang Chair. nagtumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mong ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Now, sa inyong experience bilang Chief of Police ng SASA, no? Yes, Mr. Under Chair. your watch, would you still remember kung ilan yung namatay? Under your watch. Hindi ko na po maalala, pero definitely more than 4 siguro po. And all these deaths ay may investigasyon o More than may 4. report kayo. Yes, Mr. Chair. Kasi automatic naman yun. Basta Yes. may death o merong insidente, may report naman kaagad Yes, yan. sir. Di ba? Napaprocess din po ng SOCO. What about, do you have any information as to the scalawags in your jurisdiction? Meron ka bang kilala na considered to be a rogue PNP member or a scalawag? Mr. Chair, during my time as station commander, yung pong mga pulis na inaayawan po ng station commander, sa akin po ina-assign. Napapatino naman po. Bakit kaya sila inaayawan sa ibang Ah. station commander? Matitigas po yung ulo kasi, Mr. Chair. So, in other words, yung matitigas na ulo ng mga PNP members, ito po yung mga lalaki. Yes, Your Honor. Ang nagpapalambot sa kanila ay babae. Ang ibig sabihin, nagpapalambot ng ulo. Kasi matitigas ang ulo kanyo Hindi po ba? Mr. Chair, yun po yung naging, parang naging kasanayan po sa unit na pag walang may gusto from schooling, bumabalik po sa Davao City at walang may gustong kumuha, sa akin po nilalagay po lahat ng mga pulis na may problema po. At tumitino naman. Napapaayos naman Kapag po, sinabi Mr. niyong may Chair. problema, ano ho kaya ang problema nila? Sila ba ay extortionist? Sila ba ay nagre-recycle ng droga? Yung ba ang ibig mong sabihin, Colonel? Hindi naman po. Yun po yung nag-absent lang po. Minsan hindi po maayos magtrabaho. Ganun po. Okay. Nabanggit nyo sa inyong unang sinumpaang salaysay na merong reward money. Di Yes, po ba? Mr. Chair. Kayo ba yung nakatanggap ng reward money? Yes, Mr. Chair. Pwede bang malaman magkano iyong natanggap? At kung bakit ka nabigyan ng reward money? 20,000 lang po yung Para sa anong reward yon? Anong accomplishment yon? pag pong namatay po yung
involved sa illegal activity po. Ito ang sinasabi mo, ang pusher. Pusher or other criminals po na habitual or recidivist, meron din po binibigay po kung Basta patay. yes, Mr. Chair. So kung hindi patay, halimbawa, tinamaan lang, walang premyo yon, walang cash reward yon. Wala po, Mr. Chair. So yun ang sinasabi nyo na reimbursement lang ng operational expense. Yes, Mr. Chair. Now, who determines, as to your, sa iyong experience, who determines kung sino ang dapat mamatay? Wala pa, Mr. Chair, kung minsan hindi naman napaplano kasi result siya ng police operation and nababalita naman po sa news. So, automatic, tatanungin lang naman, sa area mo ba yan, ma'am? O, sir, sa area mo ba to? Tatanungin yung background nung namatay. Yun lang po ang determination. And then, But as far as... so ang ibig sabihin, kahit to, walang kinalaman ang pulis, basta may namatay sa area nyo, may reward yon. Hindi naman po, i-validate, i-confirm naman po So ng territorial police. you have to tell the person that is validating the incident that kayo ang gumawa nun. Ganun po, So it is an kailangan encounter aminin sa nyo police. na kayo ang nag-operate at kayo ang nakapatay doon, kaya para kayo ay may reward. Ganun po yung sistema, Mr. Okay. Chair. Sa buong karir mo sa PNP, Colonel Garma, how many times have you received a reward money? Parang 3 o 4 na beses lang po yun, Mr. Chair. So pagka nakakatanggap ka ba, ito'y binabahagi mo rin sa iyong mga kasamahan? O para sa iyo lang yun? Binibigay ko diretso dun sa mga nag-operate po, Mr. Doon Chair. sa mga nag-operate. Yung Yes, baga, Mr. Chair. yung trigger man. Team kasi when they move, like, ngayon araw na to, ito yung team ng operatives, ganun po. And then, ganun po ang ginagawa ko po. So, ang reward is shared by, mabuti kung lahat ng hepe kagaya mo. Di ba? Sinishare ka nyo. Sabi mo, sinishare mo, binibigay mo sa operatiba. Yes, Mr. Di ba? Chair. At don't you think that particular gesture encourages them more to kill? Parang Yes, posible po, Mr. Chair, but minsan po nakikita ko rin na during legitimate operation yung takot nila kasi there are really times talaga na actual encounter shootout talaga, sir. Okay. So talagang And, hindi naman natin sinasabi na walang encounter, na walang nanglaban. Kasi gaya nga ng lagi natin sinasabi, basta drug lord, hindi naman magpapahuli ng buhay yan. Lalaban yan. What is appalling is the fact that people who die are the street peddlers of drugs. Ito yung mga small-time pusher. Ito yung mga small-time users. Kaya nakakalungkot eh. Di ba? Buhay yung mga drug lord na nagbebenta at nagdadala ng droga, patay yung mga nagbebenta ng droga para sa kanila. And to me, just like what I shared in my opinion with Colonel Leonardo, my opinion also is that because you were complicit in granting rewards, it now inspired the operatives and other rogue police officers to do more so that they can earn more. Yun ang nakakalungkot na ano dito sa usapin, dito sa war on drugs na ito. Hindi po natin sinasabing hindi maganda ito. Maraming achievements ang war on drugs na ito. Ang hindi maganda ay marami ring namamatay. Because we don't want the country to be perceived as the extrajudicial capital of Asia. Extrajudicial killing capital of Asia. EJK. Nakakalungkot kung ganun ang ating sitwasyon. Kaya
Colonel Garma, I'm sure hindi ka magsasawang magbigay ulit ng affidavit dahil wala namang limit yung bibigay ng katotohanan sa investigasyong ito. So that's it for me for now. Congressman Acop, you're the next interpolator.